Isang napaka-intense na naman na bakbakan ang natunghayan ng mga fans dahil ipinakita ng Creamline ang kanilang championship caliber habang nakikipagbakbakan sa Farm Fresh sa 2024 PVL Reinforced Conference. Kahit hindi pa bumabalik ang kanilang pangmalakasang manlalaro, pero aminin din natin na medyo nahirapan din ang Creamline sa mga batang kupunan. At marami naman ang kumwestiyon dahil kung sa batang kupunan medyo nahirapan sila, paano na lang daw sa mga mabibigat na kupunan? Ano ang masasabi mo rito? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Nagbabalik ang Creamline mula sa isang makapigil hiningang bakbakan upang makuha ang isang nakaka-intense na panalo sa loob ng 4 na set at ipinamalas nila ang kanilang pagiging matatag at ang championship caliber. Ang American reinforcement na si Erica Stanton ay nagbigay ng magaling na performance na may 26 points. Sinuportahan naman ito ng 21 points ni Michelle Gumabaw na nagdala sa Cool Smashers sa isang matinding laban. Ang laro ay nagmistulang roller coaster ang momentum swings kung saan parehong mga kupunan ay nagpapakita ng impresibong performance. Sa kabila ng malakas na simula ng Farm Fresh pero ang katatagan ng Creamline ang nanaig at nasungkit nila ang momentum. Kahit wala ang mga star player na sina Alyssa Valdez at Tots Carlos, ipinakita ng Creamline ang kanilang lalim at ang teamwork. Si Bernadette Pons, Kayla Atienza at Kyle Negrito ay nag-step up rin ng husto sa mga panahong kailangan at itinawid ang kupunan sa dulo. Kaya sa first set pa lang naging palaban na ang Farm Fresh sa kanilang mga atake. Lalo na nang nahabol nila ang score ng Creamline. Set point na sana pero nagawang tumabla ng Farm Fresh dahil sa service aces ni Tubo at sanib pwersang atake nila Viray at ang import na si Murillo. Kaya bawal talagang maging kampante dahil pwedeng mawala ang kalamangan sa isang iglap. Kaya nasungkit ng Farm Fresh ang panalo sa score na 24-26. Sa second set, hindi rin naging madali para sa Creamline na sungkitin ang momentum. Dahil bukod sa nakakalitong ball distribution ni Romero, may malupit din silang libero. Lamang ng 3 puntos ang Farm Fresh pero nagawang mahabol ito ng magising ang katawang lupa ni Erica Stanton at sa magic bunot na si Ella De Jesus dahil sa kanyang mga service aces. Kaya di na pinatagal nila MG at kinuha agad ang panalo sa score na 25-23. Naging mas mahigpit palalo ang laban sa third set pero Stanton hindi na nagpaawat at nagbigay na ng mga mabibigat na atake at naitabla ang puntos sa score na 21-all. Habang si Atienza ay pinuputo na lang ang bawat atake ni Murillo kaya sa puntong ito hindi na pinahintulutan ng Creamline na makahabol pa ang Farm Fresh sa score na 25-21. Sa fourth set, hindi na pinagbigyan pa ng Creamline at giniba na nila ang kumpiyansa ng Farm Fresh kaya sa score na 25-16, hindi na nakaporma ang Farm Fresh sa laki ng lamang ng Creamline. Kaya sa huli, ang karanasan at kalmadong pag-uugali ng Creamline ang naging mahalaga habang kanilang naitala ang panalo at nagtakda ng tono para sa natitirang bahagi ng conference. Bagamat nagpakita ng matapang ang pagsisikap ang Farm Fresh sa pamumuno ni Yenny Murillo, ngunit hindi nakamit ang kanilang hangarin para sa isang upset. Kaya manatiling nakatutok para sa mas maraming makapigil hiningang aksyon sa volleyball sa PVL Reinforced Conference. At huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa lahat ng pinakabagong balita. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Saan ka? Nasaan ka naman? Nasa Japan ako. Charot. Miss na kita. Magandang umaga. In English, good morning. In Tagalog. In Japanese. Japanese na? Japanese, Ohio. In Spanish, buenos dias. Hola. 1, 2, 3. Cuarto. What? Cuarto. Cuarto.
Hindi ka pa nakakaupo. Pandesal ka. Ohio. Ohio.